Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Ritz Angelo N. Arus, ang magiging guro ninyo sa araw na ito. So bago natin sisimulan ang ating klase, ay mananalangin muna tayo. Binibining Farhana, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Amen. So muli, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang araw ninyo? Mabuti naman kung ayos lang kayo. At Binibining Montesino, maaari mo bang itala ang liban at sabihin sa akin? Wow, magaling! Walang liban sa araw na ito. So, bago tayo dadako sa panibago nating paksa, ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik aral tungkol sa ating tinalakay nung nakaraang pagkikita. So, Ginoong Mariano, ano nga ba ang kwentong ating tinalakay nung nakaraang pagkikita? Tama! Ang tinalakay nating kwento noong nakaraang pagkikita ay pinamagatang Nemo, ang batang papel na sinulat ni Rene O. Villanueva. So, binibining pumikpik. Anong uri naman ito ng maikling kwento? Magaling! At naalala mo pa. So, ang Nemo, ang batang papel, ay isang uri ng kwentong tauhan. So, ngayon, ito yung may papakita ako mga larawan sa inyo. At ito naman yung mga gabay na tanong. So, Ginang Flores, para sa unang katanungan, ano-anong mga larawan ang nakikita mo? Tama. So, yung mga larawan nakita natin kanina ay may batang pulube, may isang babae, at may pitaka. So, Binibining Pilanyo, para sa iyo, batay sa mga larawang nakapaskil, ano sa tingin mo ang paksang tatalakayin natin? Magaling! So, marahil, yung paksang tatalakayin natin ay may kinalaman sa batang pulube at doon sa pitaka. So, ito yung magiging layunin natin sa araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang nalalaman ang nilalaman ng maikling kwentong Ang Kalupe ni Benjamin Pascual gamit ang grapikong pantulong na kapagsasadula ng mga pangyayari mula sa kwento at nailalahad ang aral na napulot mula sa maikling kwentong Ang Kalupe. So, ang layunin ito ang magsisilbing gabay natin sa buong panahon ng ating talakayan. So, tingnan natin kung maaabot natin ang ating mga layunin. So, bago natin tatalakayin yung kwentong Ang Kalupe, ay may masasagupa tayong hindi pamilyar na mga salita. So, kailangan ko ng 5 estudyante upang hanapin sa Hanay B ang kasing kahulugan ng mga salitang nasa Hanay A. So, magaling kayong lahat. Tama ang inyong mga kasagutan. So, ang kalupe, ang kasing kahulugan nito ay pitaka, barong-barong, ubo, bilao, basket, karakaraka, pagmamadali, at humahagibis, humaharurot. So, ang paksang ating tatalakayin o ang maikling kwentong ating tatalakayin ngayon ay pinamagatang Ang Kalupe ni Benjamin Pascual. So, magbibigay ako sa inyo ng bago ko ibibigay yung mga kopya, ay aalamin muna natin kung anong uri ito ng maikling kwento. So, ang kalupe ay isang kwentong makabanghay. Ang kwentong makabanghay ay nagbibigay diin sa maayos na daloy ng pangyayari, nagpapakita ng mga kaganapan sa isang magkakasunod-sunod na paraan. So, yung kwentong makabanghay ay madali lamang siyang maintindihan yung konteksto o daloy ng kwento. Kasi yung kwentong makabanghay ay magkakasunod na yung mga pangyayari. So, mas madali siyang maiintindihan ng mga mag-aaral kasi hindi na sila malilito kasi hindi siya pasikot-sikot. Diretso-diretso lamang yung daloy ng kwento.
At panghuli, nakatutulong ito upang mas maorganisa ang kwento at nais iparating. So, di ba, mas madali ito maunawaan ng mga estudyante. So, madali nilang malalaman kung ano yung nais iparating ng mayakda tungkol sa kanyang kwento. So, heto, magbibigay ako ng kopya sa inyo at bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang basahin ito ng tahimik. Ang inyong 5 minuto ay nagsisimula na. Tahimik nyo lamang itong babasahin. Huwag kayong maingay kasi makakadisturbo kayo sa inyong mga kaklase. May 4 na minuto pa kayong nalalagay. Sumari, basahin nyo ito at unawain mabuti yung kwento kasi medyo mahaba ang kwento niyan. Minuto na lamang. Marahil yung iba ay malapit na matapos. Huwag maingay. Tapos na ba? Mukhang maingay na yung iba. Hindi pa. Dalawang minuto na lamang. So, malapit-lapit na kayo matapos. Malapit na rin matapos yung oras na ibinigay ko sa inyo. Yung mga tapos nang magbasa ay huwag naman kayong maingay. Kasi makakadisturbo kayo sa inyong mga kaklase. Isang minuto na lamang. Marahil tapos na ang ilan sa inyo. Ang inyong 5 minuto ay tapos na. So, bago tayo tutungo sa ating pagtatalakay, ay hahatiin ko muna kayo sa 2 grupo. So, pagbilang kayo. Salamat. So, ang unang grupo, dito kayo upo. Yung pangalawang grupo naman, dun kayo upo. So, para sa ating pagtatalakay, meron akong nakahandang 2 Manila paper at saka 2 pilot pen. So, ang bawat grupo ay gumawa ng paghahabi o yung webbing. So, ito yung gagawin ng unang grupo.
kung saan isusulat ninyo yung mga tauhan dito at saka yung mga katangian ng bawat tauhan. Yung sa pangalawang grupo naman ay isusulat nyo yung panimula, kasukdulan, kakalasan, at wakas. At ito yung magiging pamantayan natin. Nilalaman 20 puntos, pagkamalikhain sa pagpresenta, 15 puntos, kooperasyon 10 puntos, katapatan sa oras 5 puntos, may kabuuan na 50 puntos. So, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang gawin yung gawaing ibinigay ko at 2 minuto naman sa pagpresenta. So, yung 3 minuto ninyo ay nagsisimula na at pakisulat na lamang ng mga pangalan ng miyembro sa likod ng Manila paper na aking ibinigay. Pangalawang grupo, maingay kayo. Pwede pakihinaan yung boses kasi nakaka-disturb kayo sa unang grupo. Pakihinaan yung boses. Meron na lamang kayong nalalabing 1 minuto upang gawin yung gawain. Huwag masyadong maingay. Ang inyong 3 minuto ay tapos na. So, maaari nyo nang ipaskil sa harapan ng inyong mga ginawang grapikong pantulong. So, ang unang maprepresenta ay ang unang pangkat. So, unang pangkat, maaari nyo nang simulan ang presentasyon. Mahusay. Magaling ang inyong ginawang pagpapaliwanag at ang inyong pagpresenta sa harapan. So, bago tayo uusad o tutungo sa pangalawang pangkat, ay bibigyan muna natin sila ng 5 bagsak na wala sa gitna. Salamat. So, pangalawang pangkat, magpresenta na. Magaling. Naunawaan niyo nga yung daloy ng kwento. Binasa niyo nga yung kwento kahit sobrang haba, binasa niyo. Kasi alam niyo kung ano yung panimula, kasukdulan, kakalasan at wakas. Naibigyan niyo ng maayos at malinaw. So, para sa pangalawang pangkat, bibigyan natin sila ng Tunisia Club. So, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. So, bago tayo uusad,
ay ibibigay ko muna ang inyong mga score batay sa ipinakita ninyong presentasyon. So yung group 1, yung unang pangkat, ang inyong nilalaman ay 20 puntos, pagkamalikhain 13 puntos, kooperasyon 10 puntos, katapatan sa oras 5 puntos, so may kabuuan kayong 48 puntos. Para naman sa pangalawang pangkat, meron kayong nilalaman na 20 puntos, pagkamalikhain 14 na puntos, kooperasyon 10 puntos, katapatan sa oras 5 puntos, so may kabuuan kayong 49 na puntos. So para sa susunod nating gawain, sa kaparehong grupo lamang, so yun na, dalawang grupo pa rin. So, pumili ng pangyayari sa kwento at isa dula ito. So, pumili kayo ng pangyayari sa kwento at isasadula nyo ito. Bibigyan ko uli kayo ng 3 minuto para pag-usapan kung ano yung magiging o kung ano yung pangyayari na isasadula ninyo. So, 3 minuto ulit at 2 minuto sa pagpresenta. So, ito yung magiging pamantayan naman na dapat ninyong sundin o para sa magiging score ninyo. Nilalaman, 20 puntos, kahusayan 15 puntos, kooperasyon 10 puntos, pamamahala sa oras 5 puntos. So, may kabuuan ulit tayo na 50 puntos. So, may ibibigay ako papel sa inyo at dito nyo ilalagay yung mga pangalan ng bawat miyembro. So, para sa unang pangkat, pangalawang pangkat. So, ang inyong 3 minutos ay nagsisimula na at huwag masyadong maingay. Unang pangkat, hinaan yung boses, medyo malakas na. Meron na lamang kayong 2 minuto para sa inyong pag-usapan kung yung magiging presentasyon ninyo. Huwag masyadong maingay, nakakadisturbo kayo sa kabilang grupo. Isang minuto na lamang, so malapit na maubos yung ibinigay ko sa inyong oras. Marahil malapit niya rin ma-organisa kung ano nga yung isasadula ninyo sa harapan. Ang inyong 3 minuto ay tapos na. So, bago kayo magsimula, ay kukunin ko yung mga ibinigay ko kaninang papel sa inyo. Okay na, group 1, group 2. Okay. So, yung unang maprepresenta naman ngayon ay yung group 2, yung pangalawang pangkat. So, group 2, yung entablado ay nakahanda sa inyong presentasyon. Napakahusay na yung ipinakita.
maaari na kayong maging artista sa hinaharap. Mga artistahin kayo at napakagaling yung umarte. So, unang pangkat, magpapamalas na lang kayo ng inyong galing. Huwag kayong magpapatalo sa pangalawang pangkat. So, start. Magaling unang pangkat. Napakahusay nyo rin. Hindi nga kayo nagpatalo sa pangalawang pangkat. So ngayon, ibibigay ko ang inyong mga score batay pa rin sa ating pamantayan. So para sa pangalawang grupo na siyang una nagpresenta, ay meron kayong nilalaman ng 20 puntos, kahusayan 15 puntos kasi magagalingan kayong umarte. Sa kooperasyon naman, 10 puntos, pamamahala sa oras 5 puntos, so may kabuuan kayong 50 puntos. So nakakuha kayo ng perfect score. Para naman sa unang pangkat na siyang pangalawa na presenta, ay meron kayong nilalaman na 20 puntos, kahusayan 14 na puntos, kasi medyo nabitin ako. Medyo maliit lang naman yung mali. Cooperation 10 puntos, pamamahala sa oras 5 puntos, so may kabuuan kayong 49 na puntos. So hindi na masama para sa inyo. So para sa ating paglalahat, ay meron akong inihanda na mga katanungan tungkol ito sa kwentong ating binasa kanina. So, Binibining Amlani, para sa iyo, kung ikaw ang may akda, ano ang magiging wakas ng kwento at bakit? Tama. So, ayon kay Binibining Amlani, kung siya yung magiging may akda ng kwento, yung magiging wakas ay hindi ganon. Hindi yung nasagasaan at namatay yung bata o yung busbusing bata. Kasi, wala naman kasing kasalanan yung bata na pagbintangan lamang siya. So kung hindi siya napagbintangan, so hindi marahil ganun yung nagiging wakas ng kwento. Kasi para sa kanya, napaka unfair naman kung yun yung magiging wakas kasi wala namang ginawang masama yung bata. So para sa pangalawang katanungan, Ginang Flores, maaari mo bang sagutin yung pangalawang katanungan? Kung ikaw ang nasa posisyon ni Aling Marta, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? So, magaling. So, para kay Ginang Flores, para sa kanya, kung siya yung si Aling Marta, hindi niya gagawin yung ginawa ni Aling Marta. Bakit raw? Kasi, wala namang kasalanan yung bata. At saka, wala siyang ebidensya para sabihin ang bata nga yung kumuha ng kanyang pitaka. So, para sa kanya, hindi niya yun gagawin. Kasi wala naman siya sa posisyon para gawin iyon, kasi wala siyang pruweba. So, para sa panghuling katanungan, Binibining Awali, maaari mo bang sagutin? Mahusay. So, para kay Binibining Awali, hindi niya raw, yung aral na napulot niya mula sa kwento ay huwag manghusga agad. Kasi hindi mo naman nakikita sa physical na anyo yung kung anong uri siyang tao. Kasi sabi nga nila, don't judge the book by its cover. So, huwag mong husgahan agad yung isang tao. Porket ganon, porket pulubi yung bata, porket gustusin siya, ganon yung pananamit niya, ay maaari mo na siyang pagbintangan na siya yung nagnakaw ng iyong pitaka. So, para sa ating evaluasyon ay basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong. Sulat sa isang kapat na papel ang mga sagot sa mga sumusunod na katanungan. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot. So, magbibigay ako sa inyo ng mga isang kapat na papel para rito ilagay ang inyong mga kasagutan. So, pakipasa na lamang. Kukunin ko yan pagkatapos niyo sumagot. At medyo madali lang yung mga katanungan. 5 minuto, siguro tapos niya na itong sagutin. Simulan niyo ng pagsagot. Tapos na ba? So, next question.
magkopyahan. Madali lang yung katanungan eh. Tapos na ba? Okay. Ang 4 na katanungan. Tapos na ba kayong lahat? Tapos nyo na bang sagutin? May iilan pang hindi. Tapos na ba? Okay, tapos na. So, bago natin sasagutan yung mga katanungan, ay magpalitan muna kayo ng papel sa inyong mga katabi. Tapos na? Okay. So, balik tayo sa unang numero. So, sino ang ina ng dalagang magtatapos ng high school? So, para sa iyo, binibining pumikpik, sino ang ina ng dalagang magtatapos ng high school? Tama. Ang kanyang ina ay si Aling Marta. So, yung sagot ay letrang B. Para sa pangalawang katanungan, ano ang sanhi ng pagkamatay ng gustusing bata? So, para sa iyo, binibining Montesino, ano yung sanhi ng pagkamatay ng bata? Magaling! Tama ang iyong kasagutan. So, yung naging sanhi ng pagkamatay ng gustusing bata ay nasagasaan siya. Kasi nga, hinabol siya ni Aling Marta. So, yung sagot ay letrang A. Binibining Pelanyo, maaari mo bang basahin at sagutan ang pangatlong katanungan? Tama ang iyong kasagutan. So, nasolusyonan ni Aling Marta ang pagkawala ng kanyang pera sa pamamagitan ng pangungutang ng pera kay Aling Budyang, kung saan siya bumili ng mga recados o saan siya bumibili pag namamalengke siya. So, yung sagot ay letrang C. So, para sa pang-4 na katanungan, maaari mo bang basahin at sagutan binibining particles? Tama. Tama rin ang iyong kasagutan. So, nagkaroon problema si Aling Marta na mawala ang kanyang pera dahil ayaw niyang mapapagalitan siya ng kanyang asawa. Kasi yung perang nawala, yun pa yung sahod ng kanyang asawa noong nakaraang araw. So, para sa panghuling katanungan, maaari mo bang basahin at sagutin binibining Ripaldo? Magaling. Tama ang iyong kasagutan. So, kung ikaw si Aling Marta, kung siya raw si Aling Marta, pagbibintangan mo rin ba ang gustusing batang iyon na kabanggaan? So, para sa kanya, hindi. Sapagkat wala namang sapat na ebidensya na magpapatunay na ito nga ang kumuha. So, yung sagot ay letrang D. So, ilan yung nakakuha ng 5 puntos? Magaling. May nakakuha 7. So, 7 estudyante yung nakakuha ng 5 puntos. So, sa 4 na puntos, okay, may 2 estudyante na nakakuha ng 2 puntos. Kukolektahin ko lamang ang inyong mga papel at ako na lamang ang magko-compute ng ating PS. So, pupunin ko na. So, para sa ating takdang aralin o kasunduan, ay isulat ang buod ng maikling kwentong Ang Kalupe sa isang mahabang kantalan o long bond paper. So, ito yung magiging pamantayan natin sa ating takdang aralin. Nilalaman 10 puntos, gramatika 10 puntos, kalinisan 5 puntos, katapatan sa oras 5 puntos, may kabuuan na 30 puntos. So, ipapasa ninyo iyan sa susunod nating pagkikita. So, bago tayo magtatapos ay manalangin muna tayo at maaari mo bang pangunahan ang ating panapos na panalangin? Binibining Amani? Amen. So muli, magandang araw sa inyo lahat at paalam. Maraming salamat sa inyong kooperasyon ngayon.